Ako po si Felicidad Nogalisa. Nakatira po sa Block 8. Ang aming chapel ay Santa Monica. Under po siya ng Santo Niño de Baseco. Ang aking pong experience po dito sa Pondo ng Pinoy. Matagal na po akong volunteer. Matagal na rin po ako nagbibigay ng tagbe-benching ko. Para po ito sa mga bata na tinutulungan ng Pondo ng Pinoy, yung mga hindi nag-aaral, binibigyan nila ng mga school supply, feeding, lahat po nandito. Masaya po akong nakakatulong sa Pondo ng Pinoy. Ako po si Arvin Lopez, 55 years old po. Nainganyo po akong magbigay kasi po para po sa mga mas nangangailangan ng tulong, lalo na po sa mga mag-aaral o kaya sa may sakit. Ako si Angelita Ubusan, taga Singapore 1, B1 ng Gawad Kalinga. 6 na taon na po akong sumali sa pagbibigay sa Pondong Pinoy. Naging inspirasyon ko po ito kasi buhat po nung kami nagbibigay, parang napatunayan ko na lahat ng hiniling ko sa Panginoon ay natutupad ang kasabihang siksik, liglig, umaapaw. Ako po ay isang dating naglalabada sa amo ng anak ko. Yung amo po ng anak ko ay isang Chinese. Kapag ako po umuwi, binibigay niya ako ng pamasahe at mga barya. At alam niya, namumulot ako ng mga sentimo. Siya na mismo nag-ipon. Kaya po, marami po akong naibigay sa Pondong Pinoy. Kaya talaga po, hindi ko bibitawan ang pagbibigay sa Pondong Pinoy hanggat kaya namin ng anak ko. Ang Pondong Pinoy po, kahit wala po tayong yaman o masasabing mapera, ay pwede naman po tayong makapaghikayat o makapagbigay din. Kasi katulad ng mga apo ko, dati minawalang halaga nila yung mga sentimo, yung mamera. Ayaw na nga nilang tanggapin pagka bibili sa tindahan. Pero ngayon, pag nakakapulot sila, hinaabot sa akin, "Oh, mami, ulagay mo sa bote." Ganyan po. Kaya napakaganda talaga kapag mayroon kang pinaglalaanan. Katulad nga po ng Pondong Pinoy. Yun lamang po. Ako po si Saldi Agaw Palacio, na toto po ako mag-ipon ng Queens para po sa Pondong Pinoy. Noon pa po, hindi pa po nag-pandemic. Marami na po ako naipon ng mga tigba 25 cents. Hindi ko po alam kung saan ko po ilalagay. Ngayon, sabi po ng anak kong sakristan, sabi sa akin, "Mama, ibigay mo po sa simbahan dahil ilalagay po yun sa Pondong Pinoy para po maidagdag maitutulong sa mga nangangailangan." Ayun po, hanggang sa ngayon po na naging active na po ako dito magsimba araw-araw. Ito po, nasali na po ako sa mga volunteer ng Santo Niño. Dito po na-realize na kahit paano po, paunti-unti makapag-ipon ng maliliit na halaga para po makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Ayun po, kahit paano, sa hirap ng buhay namin, paunti-unti nakakapagbigay rin po ako dito. Yung mga coins po na mga naiipon po namin na i-standby sa bahay na hindi po namin nagagamit pagbili sa tindahan, yung po naiipon po namin, pag naiipon na po rin siya, malaking tulong na rin po siya pag naibibigay na sa Pondong Pinoy. Ako po sa Elsa Alabado po, isang PPC President ng aming parokya ng Santo Niño de Baseco Parish. Isa din po akong promotion sa Pondo ng Pinoy dito sa parokya namin. Ang masasabi ko lang dito sa aming lugar, hinihikayat din namin ang mga tao dito na tumulong magbigay kahit tagbe-benching ko, centavos. Malaking tulong na po ito sa aming parokya. At saka hinihikayat namin ang mga tao na mag-ipon kahit sa maliit na barya lang. At ito'y nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na po sa mga kabataan na hindi nila alam na kung ano ang halaga ng pera na 25 centavos. Natututo rin silang mag-abot sa amin kahit na abutan namin sila ng buti. Tinatanggap po at tuwang-tuwa sila na nakikita po ang buti na napuno ng barya. Kahit sa mga kalsada, sa daanan, dinadampot po nila para lang po may tulong ilagay sa bote. At sa mga kasamahan ko sa parokya,
mga volunteers, bawat chapel po, hindi kahit din namin sila na magdala ng mga bote para sa kanilang mga chapel para po makakatulong sa mga nangangailangan ng mga mahihirap, mga kapuspalad. At ito ay malaking bagay na po para sa amin. Yung mga bote po na dinadala namin dito na nanggagaling din sa mga bawat chapel ay binibigay po namin doon sa Pundo ng Pinoy para po sa kanila ang mga nakukolekta namin na pera. Yun lang po.